magandang hapon po sa inyong lahat. Akala nyo nandun ako, no? Dito na lang, mas malapit. Ayan. So anyway, sige, upo na po tayo. Ay, alam nyo, ako cute nyo tingnan, no? Para talaga tayong mga estudyante tuwing Sabado, na kasi naka-uniforme, no? So naalala ko tuloy nung estudyante pa ako, no? Competitive, no? Nag-goal ng honors, no? So sino dito ang competitive katulad ko? Yan. Kasi alam nyo ba, balita ko, pagkatapos ng ating mga module na to, mag-a-award ang ating mga dean, no? Ng valedictorian. Yan. Cum laude, magna cum laude, summa cum laude. O sino kaya sa inyo ang competitive din at makakakuha ng mga award na yan? Taas ang kamay. Ay, parang hindi ako convinced. Napagod na ba kayo? Napagod na tumaas ang kamay, no? So taas, dapat talagang taas na taas. Sino dito? Ayan, isa pa, hindi pa ako convinced. Sino dito ang naniniwala na magiging cum laude siya sa USANA University? Ayan, kasi pag sinabing cum laude sa USANA University, hindi naman yan trophy lang. CVP. Ayan. Aba, pang ilang linggo nyo na to na nag-a-attend? O, 3 na. Pangatlong Sabado ngayon, tama? O, sige, gusto kong malaman. Sino dito ang nakatatlong attend na? Taas ang kamay. O mga dean, ating mga dyan, obserbahan, nakatatlo na daw sila. Taas kamay. Again, yan, mga nakatatlong attend na, ang dami na. So mamaya po yung ibang slides, kayo na ang magdi-discuss. Kasi alam nyo na, nakatatlong attend na kayo. Tama? Yan. So medyo, recitation, no? O sino naman ang nakadalawang attend na? Wow, palakpakan natin sila. Nakaisang attend. So ito, medyo nag-absent, no? Kailan kayo absent? First week, second week? O yan. O sino naman, yung unang-unang attend ngayong araw na to, tayo nga kayo, gusto ko kayong makita. First attend today. Wow, ayan, first attend. O palakpakan natin sila. So yung mga first attend today, bakit kayo nagpunta dito? Sinong namilit sa inyo? No? Anong ipinangako ng inyong coach and mentor para mag-attend kayo? No? So okay lang po yan. No? Sa mga first time, wag po kayong mag-alala. 12 years ago, first time lang din ako. No? So can you imagine, no? 12 taon na ako sa USANA. No? So sobrang hindi ko napansin, no? Ang bilis ng araw at ang daming biyaya ang nakuha natin sa USANA. Okay lang ba palakpakan muna natin ang USANA? And of course, okay lang ba i-acknowledge naman natin ang ating napakasipag, no? Ma'am Army. Grabe, talagang maraming salamat, ma'am, no? Sa patuloy, no? Talagang pagkikreate, no? Pagtulong sa aming lahat na USANA distributor. And of course, ang ating mga Dean Badet, Dean June, Grabe itong mga to, Grabe ang mga na-hire ng USANA ng mga Dean, ang pagkakagagaling. Nung tinitraining kami ng mga yan, Diyos ko, takot na takot kami kasi talagang mga Dean talaga sila, Kailangan maayos ang kanilang mga maestra at maestro, So anyway, alam ko, kanina pa kayo nakaupo dyan, tama? Ang ganda ng unang topic. So kayang-kaya ng ibenta ang Cellsentials? Ayan. So, akala nyo siguro uuwi na kayo yung mga first time, hindi pa po kayo uuwi. Kasi hindi pa tapos ang klase. Ako po ang teacher number 2. So, sabi kanina ni Mentor Mads, bawal mag-cutting class. So, hindi po talaga pwede. Pag nag-cutting class kayo, hindi kayo papasa. Uulit po kayo sa first year. So, anyway, wag po kayong mag-alala na kayo may klase pa kasi talagang yung share ko po sa inyo ngayong hapon, Saan ba to? Doon. Ayan, Ang title ng talk ko, Winning with your USANA Business. So kanina, tinuruan tayo on how to sell. Ngayon, tuturuan ko naman kayo on how to sponsor. Ayan. Excited na ba kayo, Kasi ito pong pinasukan natin, hindi lang tayo magbebenta, 80% tayo ay magbibuild. Tayo ay magi-sponsor, Kasi ang gusto natin, makakreate ng mas malaking income, So ang title niyan, subtitle, Jumpstart Your Business in 28 Days. Alam nyo ba ang 28 days equivalent sa 4 na linggo? So ano pong ibig sabihin niyan? Pag umattend kayo nito, ang objective talaga nito, although may kasunod pa tong module na bubuuin natin, pero partly ang objective talaga nitong part na to ng module, kumita tayo ng $100 per week. So yan ngayon ang itetest natin. Sino nga uli yung naka 3 weeks na? Ayan, dapat
Magkano nang kinita nila? $300. Ayan. Parang ang lungkot nyo ngayon, no? So, parang biglang nalungkot, no? So, okay lang yan kasi kakaumpisa pa lang naman natin. Pero ang goal po natin, kada upo nyo dito, meron tayong natututunan at ang learning, mangyayari lang siya kapag in-apply natin. So, sino kaya sa mga naka-attenda ng 3 beses, 2 beses, 1 beses, ang talagang ini-apply yung natutunan niya sa mga unang sessions, no? Kung in-apply nyo yan, mas doble po yung learning ninyo kaysa umupo lang at nakinig sa training. So, bakit ko inuuna to? Kasi ang gusto ko talagang maging mindset natin ngayong hapon, hindi lang aaten ng training, kung hindi, i-apply, no? So, dapat sa inyong mga notebook, nakita ko ang gagaling, lahat may notebook, no? May masusulat kayo dyan na i-apply ninyo. No? Kasi hindi naman talaga lahat ng maririnig natin maa-absorb natin. Tama? Pero dapat may maa-absorb ka na magagamit mo, practically mai-apply mo sa iyong pagnenegosyo ngayong linggong ito. So yun yung hinahanap ninyo sa training. Ano kaya yun? No? So tandaan nyo yan ha, kasi mamaya sa dulo, tatanungin ko kayo, anong natutunan ninyo? Na sa tingin mo, magbibigay sa'yo ng $100 this week sa iyong business. No? Although yung iba po mga katabi nyo dyan, yan naman talagang kumikita na sinasamahan lang kayo. No? Kahit paulit-ulit na nilang naririnig to, nandito sila para samahan kayo. No? Kaya magpasalamat tayo sa mga katabi natin. No? Yung mga namilit sa inyo ngayong hapon na to. No? So sa mga bago po, ako'y magpapakilala ng kaunti. Pwede ba? Okay lang ba? No? So ako po ay, nung pinresenta ng Yusana, ako'y natulog. Ayan. So, sino dito ang hindi pa napresentan? Dinala lang dito, hindi pa niya alam kung ano to. Alam mo yung gano'n, no, para sumama ka sa akin. Bakit? Meron tayong a-attendan, maganda yun, pero hindi mo alam kung ano. Huwag po kayong matutulog, pwede. Yan. Kasi ako, nung pinresenta ng aking pinsan, tinulugan ko siya. Akala ko kung ano lang yung sinishare niya sa akin. No? So normal po yung inyong nararamdaman, yung inyong kapag ko ay first time. So ang sikreto po, kasi ako, di ba, October ako na-invite. Biruin nyo, after a year, nag-full-time ako. I resigned from the central bank. No? So, hindi po biro talaga yung kumpanyang pinakawalan ko. No? So, pero, may dahilan. No? Hindi lang ako na-excite, kaya ako siya ginawa. So, yung ituturo ko sa inyo right now, ito po ay, kasi ang sabi natin, bakit ba tayo nandito? Ano? Ano ba yung gagawin natin dito? So, ang ituturo ko po ay isa sa pinakamahalagang pundasyon para makabuild kayo ng solid na Yusana business. Gusto nyo rin bang dumating yung time na may $100 na pumapasok, hindi mo na alam saan galing? Magkano ba yung $100? 5,000. Anong magandang maidudulot sa buhay mo na may dagdag kang kita na 20,000 kada buwan? Na-excite ba kayo doon sa mga bago? Na madagdagan yung kita mo ng 20,000 kada buwan? Ngayon, pag nag-attend ka ulit nito, in-apply mo, magiging 40,000 naman yan. Kasi nagdodoble, nagiging exponential siya. So anong magandang mangyayari in your life, anong pangarap mo ang matutupad kapag nadagdagan ka ng income na 40,000 a month? So gusto niyo yon? Parang hindi. Gusto niyo ba yon? So alam niyo ba bakit ang mga speaker, lagi kayong pinapasigaw? Naghahanap kami ng energy. Alam niyo kung bakit? Tanungin niyo ako bakit. Kasi po, ang energy ay mahalaga sa business. Happy, energetic, and active salesperson earn double than their counterparts. So kung sino yung may pinakamataas na energy, yun yung may pinakamalaking income. Diba? Simple lang yan. Punta ka sa palengke, diba? Sa palengke, may 2 nagtitinda ng isda. Yung isa, bili na kayo. Ito, bago lang, kakabili ko lang. Sariwa, ganyan. Yung isa, suki! Kasing sariwa ng isda ko. Kasing sariwa ka ng isda ko. Bili ka na. Ang ganda-ganda. So, kanino ka bibili? Doon sa una na malungkot o doon sa masaya? So, tayo pong mga Pinoy, mahilig tayo sa telenovela, mahilig tayo sa drama eh. Di ba? Mga Pinoy, marami daw Milan. Ano ako po Milan? No? Mahilig tayo sa seryoso, madrama. Pero sa negosyo po, kailangan may energy. Sabihin nyo nga. So, isa yan sa tinitraining sa atin. No? Kaya lang, syempre, pag bago ka dito, gusto ko namang ng energy. Kaya lang, saan ba manggagaling yung energy? Mahirap kasing ipeke yan, tama? So bakit kami energetic? Bakit yung mga matatagal na sa Yusana may energy? Tanungin niyo ako, bakit? Dahil sa ituturo ko sa inyo ngayong hapon na to. Ayan. So ready nang makinig? Okay. So pag ito inaral nyo, imagine mo magpa 5,000 ka kada linggo, no?
Kasi ganito kasi yan di ba? Can you imagine? Sa totoo lang, ang dali lang naman gawin ng USANA, di ba? Sa mga bago dito o yung mga nagpe-present na, di ba ang dali lang ng presentation, tama? Wala namang mathematics sa presentation. Di ba ang dali lang, didiscuss mo ang product, ang business. No? Kung sana lahat na lang ng tao mag-join na, alam nyo ba yung pangarap ko? Ang pangarap ko, yung umagang antok na antok ako, may kumakatok sa bahay namin at magjo-join. Yung pagising ko, nakapila sa pinto namin ang mga magpe-pay-in. Nag-aaway sila kung sinong mauuna, no? Gusto niya ako yung smart position. Gusto niyo rin ba yun? Na-imagine ko talaga yan, no? Na ako'y natutulog, may kumakatok, hindi pa tapos ang tulog ko. Hello, magpe-pay na kami, enroll mo na kami. Di ba kung lahat na lang mag-enroll, tama? Kung tutuusin, pwede naman talaga yan, no? Pwede talaga yan. Kaya lang, bakit hindi nangyayari? Ano yung salarin? So, ano yung salarin? Yung image ng network marketing. So, yan talaga yan, no? Yung mga dati, no? Yung mga kung ano-anong ginawa nila. So, nadama yung mga magagandang kumpanya katulad natin. Di ba? Yun lang naman ang concern nila. Akala nila kung ano lang tayo. Just the same as ako when I was starting the business, akala ko kung ano lang to. Okay? So, di ba, ang nag-iusana daw tatlong tao, tatlong klase. Class A, Class B, Class C. Ano yung Class A? Mga excited talaga. Talagang engaged. Resolve sila sa USANA, humahataw ng todo. Class B, excited naman sila, pero hindi ganun kahataw. Yung income nila on and off. No? Yung mga Class A, nag-i-income ng 6 digits a week. Ganyan, no? To 6 digits a month. Yung Class C, yun yung kuko na lang yung nakasabit, no? Konting-konti na lang, mahanginan lang, may magno lang, hindi talaga to para sa akin. Para sa akin ba talaga to? Kukong-kuko na lang, So, asan kayo doon, no? Yan. So, kailangan, guys, ang kapit natin, yakap na mahigpit, no? So, paano mangyayari yan? So, number 1, bakit ba natin talaga kailangang seryosohin yung negosyo natin? Alam nyo, dalawa yung titignan nating anggulo dyan. Unang anggulo, ikaw mismo, na may account na right now. Ikaw na nandito as a guest, na hindi mo pa to nakita, no? Ikaw na nandito na ginagawa mo na yung business. Bakit ka mag-i-stay? At tayo na nag-iusana, bakit natin kailangang i-share ang USANA sa mga tao sa labas? Dalawang anggulo, no? So, ito po yung sagot. So, hindi ko na to kailangang i-discuss sa inyo. Alam nyo na yan. Information age. I-chat mo lang kay ChatGPT, what is recession? Diba? Alam nyo ng lahat yan, no? What is inflation? Yang dalawang yan, magkumari yan. May interaction yan sa isa't isa. No, yan ang binabantayan ng central bank, ng mga ekonomista. No? Hindi pwedeng sobrang recession, hindi pwedeng sobrang baba o sobrang taas ng inflation. Diba? Totoo po yan Whether we like it or not, maraming factors ang may effect dyan. Ngayon, yung dalawang yan na magkumare, pag yan nagsabay, anong impact niyan? Mamahal ang presyo ng bilihin? Ano pa? Mahirap maghanap ng trabaho? Pwedeng magsara ang kumpanya? Pwedeng mawala ng trabaho? Ano pa? Hindi talaga aangat yung sweldo. Diba? Or sobrang baba ng presyo ng bilihin. Kung sobrang baba, hindi matutuloy yung production. So, mawawala ng trabaho yung mga nandun. Nakita nyo, cycle kasi yan, no? So, whether we like it or not, we're living within sa magkumari na yan. Si recession at saka si inflation, no? Pero ito, ang common na isa talaga na concern natin ng mga Pilipino, financial mismanagement. Naniniwala kayo dyan? Financial mismanagement. Kasi ang mga Pinoy, alam nyo, sa atin kasi when we were still students, saan pa tayo natututo? Sa bahay at sa eskwelahan. Tama. Sa bahay, ang mga magulang natin, wala din namang alam dyan. Sino dito ang nung bata pa, pag kumakain, ang dinidiscuss business? Sasabihin ng tatay, mga anak, ganitong nangyari sa negosyo natin. Ito yung ating portfolio, ito yung target natin. Ang nanay, oo nga, mga anak, ganito. Sino nakaranas ng gano'n ang dinidiscuss sa dining table? O anong pinag-uusapan nyo sa habang kumakain? Ano? Galingan mo sa school, kay drama, kung ano-ano na sagot natin. Walang sumagot na, ay kami business. Ngayon na nag-iusana kayo, anong topic nyo pag kumakain? Sige nga, nagbago ba? Baka may nagbago. Si Sean habang kumakain, anak, galingan mo talaga, ganyan-ganyan. Ikaw ang magmamana ng business. Nagbago na, So, wala tayong nakuhang basic information about financial management. So, anong common na nangyayari? Di ba yung cash flow, cash in, cash out, no? Yung cash in, minsan napupunta sobra sa cash out, no? Hindi pa nai-in out na. No? Credit cards. So ako, nangyari yan sa akin, nagpautang, alam mo yung mga ganyan. So akala mo lahat ng tao katulad mo na babayaran ka kaagad, hindi pala, no? So nagpagamit ng credit card, di ba? Kahit CPA, nangyari din siya. So can you imagine? Kasi hindi naman tinuro yan kahit CPA kami.
on how to manage your finances. Ang tinuro sa amin, paano mag-compute ng pera ng kumpanya. Hindi naman ang pera namin. Di ba sabi ko, no, sayang, no, sana dati pa naintindihan ko na to, no? So anong nangyayari? Di ba? So maraming Pinoy, ang kulang talaga yung income. So nauuwi sa pangungutang. Ang problema sa utang may interest. So ilulubog ka ng interest, no? So, saka yung mga credit cards, di ba ngayon kaliwat kanan? Sa SNR may credit card, no? Sa mga mall, hinahabol ka ng credit card. No? So akala natin, sige, kuha lang kuha. Pero yun pala, nagamit na natin, hindi naman natin nabayaran on time. Ang laki ng interest, no? Siyempre, single income source. No? Karamihan ng Pinoy, pag nasa Pilipinas, isa lang ang source of income. Pero pag nagpunta sa ibang bansa, 3 ang trabaho. No? Bakit gano'n? No? Dito, isa lang. Pag nag-part-time, pagod na pagod. Sa abroad, 3 ang trabaho. Halos hindi na natutulog. No? Kasi nga, mindset. No? And syempre, tayo na nagyuyusana na, bakit natin kailangan talagang ayusin? Kasi kung hindi, madadala tayo ng distraction. Grabe po ang distraction sa panahon ngayon. Yung distraction, yun yung kumakain ng oras. So yung oras, sa halip na napupunta sa yusana, napupunta sa ibang bagay. No? So pag tinignan natin itong mga bagay na to, kailangan ba talaga, ito yung realidad ng mundo. So dito mo makikita, I need to really build wealth. No? Kailangan natin talagang ayusin ang pagninegosyo natin. At kailangan natin itong i-share sa iba. Kasi nga, ang taas ng poverty rate sa Pilipinas. No? Di ba? Gusto nating umahon. Tama ba? No? Gusto natin ng ibang buhay. Gusto nating mag-increase yung quality of life natin. No? So anyway, tutukan natin dito yung inflation. No? So ito, alam nyo, simple ko lang to ipaliwanag. Nung bata po ako, ang naabutan kong kauna-unahang presidente, si Cory Aquino. No? Sabi niya, tandang-tanda ko no, sa black and white na TV, sabi niya, pinangangako ko pag akong naging presidente, 25 pesos na lang ang kilo ng galunggong. Natandaan ko talaga siya. 25 pesos ang kilo ng galunggong. Ipinanganak po ako 1980. Ngayon, anong year na? 2024. Magkano po ngayon ang galunggong? 200 na ba? Kala ko 150. So, tama po pala, no? Ang presyo ng bilihin ay nagdodoble kada 10 taon. So, yun po yun, no? Ang presyo ng bilihin ay nagdodoble. Kung 10 nagiging 20 pesos every 10 years. Kaya yung galunggong na 25 pesos after 40 years, di ba? So, magkano na siya? 200 pesos na siya. Ang problema po, ang sahod, hindi siya nagdodoble kada 10 taon. So, kaya mahirap. Kaya nararamdaman ninyo yung di ba yung pagbabudget, no? So, pag tinignan natin, yung sweldo sa Pilipinas, ano pong ibig sabihin ng median monthly salary? Yan yung gitna, no? So, pag sinulat mo ang sweldo ng lahat ng Pilipino, ang gitnang pasahod ay 48,000. So, yung kalahati, pataas, yung kalahati niyan pababa. So, sa 48,000, tingnan nyo yung presyo ng bilihin. Di ba? Ang 48,000, ang 8,000 dyan, pangkain lang yan. No? Eh magbabayad pa siya ng kuryente, magbabayad pa ng tubig, magbabayad pa siya ng mahal ng kuryente ngayon. Grabe, no? Nung dito kami nakatira sa condo sa Makati, 15,000 ang kuryente ko monthly. Grabe. Iba pa pala ang rate pag nasa city ka, no? Tapos ano pang babayaran niya? Gasolina or mamamasahe. Tapos kung empleyado, di ba ang empleyado may investment din? Kala lang natin pag empleyado wala. May investment din ano? Pamasahe, pagkain, damit, make-up, bag, lahat ng ginagamit natin para makarating sa work, investment din siya. Expense, no? So magkano siya? So kulang talaga yung 48,000, no? Can you imagine, no? Yung tuition, no? Pagdating ng kolehiyo ng anak natin. So ito po'y pasok na pasok sa akin. Ang anak ko ay 2 taon, yung bunso. Nandyan siya sa likod, no? Si Gabriel, no? Pinanganak ko ng pandemic. So nung ito yung una ko nakita ko, sabi ko, shucks, grabe na pala, ilang milyon pag nagkolehiyo siya. Yung panganay ko, magpipiloto daw siya. So, kailangan paghandaan, no? Magkano naman ang tuition. So, grabe, ano yan, no? 3 million. Ang UST, ang UP, 1.5. Sa 2037, meaning, 18 years from 2019, nung ginawa itong computation na to, tamang-tama yung bata, kolehiyo, pag 2037. So, ganyang kamahal yung tuition. So, hindi tayo pwedeng maging naive. Tama ba? Kailangan tayo ay naghahanda, no? Kasi ang nakakalungkot po para sa akin, meron akong kaklaseng ganyan, ano, kinumusta ko, inaan ako. Sabi ko, huy, kumusta na? Gagraduate na ba si Bunso? Oo, gagraduate na. Gusto nga magdoktor. Sabi ko, talaga, ikagaling. Honor student daw. Alam mo ang sabi nung kumari ko, kaya lang wala kaming pera. Kaya hindi pwedeng doktor. Di ba nakakalungkot yon, no? Bilang magulang, ang gusto natin, masuportahan sila kung ano yung pangarap at potential nila in life. Kaso pag hindi talaga tayo naghanda, ganun din po ang mangyayari sa atin.
Tama ba? Kasi computation yan, mathematics yan, hindi po nagsisinungaling ang numero. No? Hindi magsisinungaling yan. Pagdating ng 2037, totoo ang figure na to. Kasi nga, nag-i-increase siya kada taon. No? 12% ang increase ng mga eskwelahan average per year. No? So, kaya ang mga Pinoy, ganyan na lang. Di ba? Naniniwala ba kayo ang daming Pinoy talaga naghahanap ng pera? Napakarami, no? Napakarami po. Ano? Kasi, ito yung average monthly income. Yung average income po na yan na 15,000, sa minimum wage yan. Can you imagine, magkano ang minimum wage sa Pilipinas ngayon? 600 pesos, 500 pesos. Magkano ang kilo ng bigas? Di ba per day? Isang araw yan, di ba? Isang araw, 600 sila. O magkano ang isang kilo ng bigas? Magkano ang isang kilo ng isda? Magkano ang mga isasahog niyang other ay mga yung pampalasa, ano? Magkano ang pamasahe niya, yung cellphone load niya, yung kuryente, yung tubig niya. So, hindi talaga siya enough, no? So, kung naiisip natin na ako, parang wala na akong ma-invite, akala lang po natin yan. Kasi nga yung mindset natin, nauunahan tayo ng takot, nauunahan tayo ng duda. No? Pero ang totoo, ilang milyong Pilipino po, kulang-kulang 3 milyon ang minimum wage earner sa Pilipinas. Ang under minimum wage ay 8 milyon. Last 2022 pa ata yung data na yan. So, can you imagine na ang dami, ilang milyon ang kliyente ang market natin, di ba? So, ang maganda, pag ginawa natin i-share yung Usana, nakakatulong tayo sa kanila, tayo din natutulungan. Di ba? Tapos, grabe ang gap dito ng mayaman sa mahirap. No? Alam nyo na yan. No? Poverty rate natin, magiging 25%. So, palaki ng palaki, syempre, ang utang. Para lang masustain ang pangangailangan. No? So, nakaka-relate ba kayo? Ba't parang ang lungkot nyo talaga, ano? So, move on, nabibilisan ko na, no? Para wag na itong topic natin. Yan, dito na tayo sa mas magandang part, no? Kailangan natin talagang magkaroon ng dagdag na income. So, ang punto lang naman po talaga ng training na ito, ikaw na nakaupo dyan right now, bakit mo seseryosohin yung negosyo mo? At bakit mo siya i-share sa iba na hindi ka nahihiya? Kasi alam nyo, pag nahihiya kayo, nahihiya din yung inyong income. Pag hindi mo seneryoso to, hindi din magseseryoso yung dollars mo per week. O sige nga, magkano ang CBP nyo kanina? Wag nang taas ang kamay, wag na ipakita sa katabi, no? So, yan yung level ng resolution mo sa Usana. Yan yung level ng love and pride sa business na ginagawa mo. So, kung yan ay alanganin, no? Medyo umiitlog. Makinig mabuti. Tama? So, kumbaga, kailangan nating maintindihan why do we need to face all our fears and really build the business, no? So, ito po ang tawag dito, cash flow quadrant. So, alam nyo ba, ito po ang dahilan kaya ako nag-resign sa trabaho ko. So with all honesty, hindi po madaling i-give up ang trabaho ko, no? Laki ng sweldo, maraming benefit, no? Pero alam nyo, kaka-attend ng training, naintindihan ko siya, luminaw sa isip ko, naunawaan ko, ito po ang pinaka-major aha moment ko in Usana. So itong quadrant na to, sobrang lalim po ng impact nito sa akin, no? So pag tinignan natin, ano bang ibig sabihin niyan, no? So there are 4 major sources of income. ESBI. Ang E, employment. Ang S, self-employment. Ang B, business. Ang I, investment. So ang tanong ko ngayon sa inyo, asan kayo dyan? Asan kayo dyan? Asan? Yung iba, asan? Lahat tayo, business, nasa Usana tayo, di ba? Pero okay lang yan. Sige, lalaliman natin. No? So, bakit po ko sineryoso si Usana? Alam nyo, grabe talaga, sampal talaga sa akin tong cash flow quadrant na to. Kasi ganito po yan. Kapag nandoon ka sa blue side or left side, ang tawag po dyan, active income. Anong ibig sabihin ng active income? Kikita ka lang kapag active ka. May sweldo ka lang kapag pumasok ka sa trabaho. Ngayon, wala pong mali dyan, no? Walang masama dyan. Kaya lang, hindi po siya enough kung may pangarap ka. So, okay lang naman yan. Pero if you have dreams beyond your food and drinks every day, kasi kung yan lang, pwedeng pangkain lang, no? Basic needs. Pero kung may pangarap kayo, katulad po ng sa akin, no? Meron talaga akong naging pangarap when I was starting to build the business, no? Hindi talaga siya sapat, no? Why? Ano yung dilemma dyan sa side na yan? Pansinin ninyo, nakasulat, you have a job, time equals dollars. No leverage. Sa baba, you own a job. Ano ba yung mga self-employed? Kunyari ako, CPA, nagtayo ako ng office ko, nagkliyente ako for audit and accounting. Self-employed. Ako yung boss, ako din yung empleyado. Pag hindi ako nagtrabaho, wala na rin akong income. May laundry shop ka, ikaw yung nakabantay doon, may water refill station, may sari-sari store. Pag hindi ka pumasok, ikaw yung nakabantay, wala na rin ikaw income. Tama ba?
So yun po yung nasa left side. So pansinin nyo, time equals dollar. So anong ibig sabihin yan? Yung dollars or income na papasok sa bank account mo, galing sa oras na ibinibigay mo. Nakuha nyo? So ano po ang challenge dyan? Yung oras natin, 24 lang kada araw. Kaya nyo bang mag-work ng 24 hours a day? Definitely no. Pwede, kaso mauubos din sa ospital yung kikitain natin, di ba? So, kailangan natin magpahinga. Siguro 12 hours a day. Pwede pa, no? So, ibig sabihin, kung gusto ko ng mas malaking income, imposible siya. So, anong laban natin kay Henry C? No? So, Malangit Nawa, no? May-ari ng SM. Sa right side siya, meron siyang business na yung negosyo niya kumikita kasi may sistema kahit wala siya, nag-i-income. Di ba wala na siya? Nagsara ba ang SM nang nawala siya? Hindi. Di ba? Nandyan pa rin yung SM. So, ito, anong difference sa right side? Kapag may negosyo ka, may mga tao ka. So anong laban mo? Si Henry C. sa isang SM, may 1,000 empleyado, nagtatrabaho sa kanya ng 8 hours per day. Di ba sinusweldohan niya sila? So yung oras nila na 8 oras, kanino yon? Sa kanila o kay Henry C. na? Kay Henry C. na. So yung oras ni Henry C. na 24 hours, nadagdagan ng ilan? 1,000 employee times 8. Ilan yon? Ilan? So, 8,000 plus 24 hours. So, anong laban ng 24 hours mo sa 8,024 hours na Henry C? Kaya siya mayaman. So, ang sikreto po ng mayayaman na kumikita ng malaki, business. May leverage kasi sila. So, anong halimbawa niyan sa USANA? No? Sa USANA, yung mga Diamond Director, bakit malalaki ang income? Kasi malaki na yung team nila. May grupo sila ng users, may grupo sila ng mga business builders. Tapos tingnan mo sa USANA, kunyari ako, no? Nagbakasyon. Sasabihin ba ng mga associates ko, yung ibang associates ko nandito, sasabihin ba nila, huy, wala si Tina Rodil. Lahat ng umiinom ng Cell-Sensas sa team natin, hindi pwedeng uminom ngayon. Bawal kayong bumili ng Cell-Sensas kasi wala si Tina Rodil. Ganun ba yon? No. Kunyari, ako yung nanganak, nag-bed rest, hindi ako nag-USANA. Sasabihin ba ng mga builders ko na nag-AAO, lahat ng builders, tinatawag ko kayo, lahat ng nag-auto-order under ni Tina Rodil, bawal na mag-auto-order kasi siya ibuntis, manganganak na. Diba? Walang pakialam sa presence ko, whether iinom yung mga tao or magbi-business yung mga tao na dati ko pang nasharean at naturuan ng USANA. So, ang tawag po doon ay leverage. So, kaya nandoon sa right side. So, pag tinignan natin to, maliwanag pa sa bolang kristal, kailangan natin ng business. Ayan, business. No? So, kailangan din sana ng investment. Pero business muna. Kasi kung i-invest mo, 100,000, kulang na kulang yung income no. Kailangan maraming pang-invest para maramdaman yung income sa investment. So, ito, we need to really do business. Ngayon, ang tanong no, sa mga bago na nandito right now, anong negosyo? So, kami po, bago mag-USANA, nag-food cart kami. Alam nyo, doon ako tumaba. Alam niyo yung siomai siopaw, dry noodles with sagot gulaman. My God. Pag hindi guys nauubos yun, kinakain ko kasi nangihinayang akong itapon. Alam mo yung nakailang baso na ako ng gulaman, nakailang subo na ako ng siomai. Kasi hindi ko kaya na siya ilagay uli sa rep at iinitin bukas. Mas alam mo, base na base ako, galing ako Central Bank. 2 pwesto namin, Santa Ana at Green Hills. Kami mag-asawa magkahiwalay. Ako'y Santa Ana, siya'y Green Hills. Minsan naman ako'y Green Hills, siya'y Santa Ana. Pupunta kami, magbibilang kami ng siomai. Alam mo yung init na init ka, pawis na pawis ka, tapos bis na bis ka, tapos nagluluto ako ng dry noodles. Grabe, di ba? So, ang tanong, ano talagang negosyo ang maganda, no? Kasi gusto naman talaga natin kumita. Ngayon ang tanong, bakit USANA, Bakit network marketing? Ano yung meron dito? Sihimayin po natin. So, sa mga bago, pakinggan nyo talaga itong mabuti. Anong meron sa network marketing? So, ito pong data na to, hindi galing sa akin, galing ito sa Direct Selling Association, no? Ang mga yan ay nagko-conduct ng research. Ang may-ari niyan, ang head dyan, malalaking company, leader ng malalaking kumpanya. So, hindi hocus-focus ang figure, no? So, ano yung unang projection? By 2031, $12.9 trillion. So, i-compute nyo nga yan sa peso. Hindi na kaya ng utak ko yung 12.9 trillion times 53. Napakahaba na. Hindi kaya ng calculator. Compound annual growth rate, 10.9%. Anong ibig sabihin ng market size? O, sige, sa mga naka-3 attend na. O, taas kamay. Sinong gusto mag-recite? Anong ibig sabihin ng global market size? Yung mga sino yung tumaas ng 3 attend? O, alam nyo na yan. O, sino naka-3 attend na ulit? Taas ang kamay. Wala nang gusto tumaas. Na-discuss na yan. Pangatlo na ngayon. Anong ibig sabihin ng market size?
Hala, siguro nung diniscuss to, medyo inantok na kayo. Ano? Kasi kita ko ngayon, medyo inaantok-antok na kayo. Tayo nga muna kayong lahat. Sige nga. Para mag-flow ang ating oxygen, ang ating dugo sa katawan. Yan. Ayan, tayo-tayo muna tayo. Stretching tayong konti. Ayan. So ano po ang ibig sabihin ng market size? May premyo ang makakasagot. May premyo. Ang magbibigay po ng price nyo, yung speaker sa Sabado. Ayan. Kaya attend kayo sa Saturday. Sige, upo na ulit kayo. Ayan. So, magmamat tayo para seryoso na sila kasi mat na. Ako po yung accountant. Alam nyo na, magko-compute. Hindi, joke lang, no? Ang ibig sabihin po ng market size, yan yung total. So, imagine niyo napakalaki po niyan. Ganito mo siya iisipin. Sa 12.9 trillion na projection, 2031 is 7 years from now. Ang ibig sabihin po niyan, yung 12.9 trillion, yan yung estimated total na halaga ng produkto na galing sa health and wellness industry na ibinebenta sa pamamagitan ng network marketing na bibilhin ng publiko pagdating ng 2031. Uulitin ko, yan ang total na halaga ng produkto natin, whether USANA or other brand, na health and wellness industry na nasa network marketing, yan ang total amount ng produkto na bibilhin ng buong mundo. Kasi global siya. Pagdating ng 2031, ilang trilyon? $12.9 trillion. So paano mo siya i-imagine? Paano mo kikiligin ang sarili mo? Magkano dyan ang benta mo sa organization mo? Ilang dollars, ilang milyon, o ilang billion. Di ba ang trillion mas malaki sa billion? Grabe ano? So grabe. Grabe ang income mo niya, no? So ilang milyon, ilang billion, ilang trillion na dolyares ng sales, group sales volume ang manggagaling sa organization mo. Kasi kung 12.9 trillion yan, kahit pa lahat tayo maging 20-star Diamond Director, hindi natin kayang ubusin. Hindi natin kayang iserve ang 12.9 trillion na demand nila for our products. Naiintindihan niyo ba? Grabe, di ba? Ang laki po niyan. Hindi biro yan. So from 4.7 to 12.9, mag-i-increase siya ng 10.9% kada taon. So siya ay magiging triple by 2031, 7 years from now. Kaya huwag kayong magkukwit. Kasi pag nag-quit kayo, hindi nyo yan may experience. Maniwala kayo sa akin, pag nag-quit kayo, your life in that time will be almost the same as today. Kasi magkano bang increase ng sweldo? Nagdodoble ba ang sweldo kada taon? Sabi natin kanina, hindi. So alam nyo, tutulungan ko kayo, no? Sa mga nandito na nagdududa pa sa ginagawa nila dito, kayo po ay magkwenta. So ang ginawa ko, when I was still working, gumawa po ako ng projection. Kasi minsan, kaya tayo hindi humahataw, ang ating talagang nasa isip, security. Hindi naman namin kayo pinaparesign, wala naman pong ganyan. Kasi si Yusana pwedeng part-time. Pero minsan, kaya hindi natin naseseryoso to kasi ang nasa isip natin, ang ganda naman ng trabaho ko, ganyan. So, may training, doon mag-OT. Mas pipiliin yung OT. Di ba? Dapat po may limitation, no? May oras na pang work, may oras na pang Yusana para lumago ang inyong business. Didisiplinahin ninyo ang inyong sarili. Gagawa kayo ng personal system na magagawa nyo yung negosyo everyday po dapat. Dapat everyday, no? Kasi kung paunti-unti lang, pasundot-sundot, hindi talaga siya bubunga. Kailangan sineseryoso, no? Nakukuha nyo ba? So ano yung, may naalala kasi ako, no, nung nagwo-work pa ako, no, kaya ako nangingiti. So anyway, kasi may kasamahan ako na talagang pinapa-attend ko ng training, ayaw niya. Bakit? Lilinisin daw niya yung area niya sa office. No? Maglilinis siya ng table. No? Ayaw niyang umattend sa Yusana. So ganun natin pinapahalagan. So ang gawin niyo po, katulad ng ginawa ko, kinompute ko magkano yung suswelduhin ko mula nung araw na yon hanggang retirement. Alam niyo ba, kinompute ko yan mula nang ako'y 2012 hanggang ako'y mag-retire ng age of 60, magkano yung kikitain ko, pati yung aking pension, kumpara sa Yusana. So alam niyo ang good news, nung kinompute ko siya, fast forward, nung ngayon, pag tiningnan mo siya, yung suswelduhin ko sa work, pag ako'y 54 years old, kinita ko po siya sa Yusana starting my 4th year. So yung 10 years ko sa work, yung 10 years from now na work, kinita ko na 10 years ago in Yusana, when I was 2 years in the business. So ganun kabilis, kasi nga may leverage, no? Nasusundan, no? Lalo na po ang laki ng kikitain natin in the next 7 to 10 years. Kasi nga mag-e-expand talaga ang ating industriya. And ang maganda niyan, ang pinakamalaking projection ng growth mangyayari sa Asia Pacific, ang product category, health and wellness, pasado tayong lahat dyan. Meron tayong supplement, meron tayong personal care, meron tayong food and beverage, meron tayong weight management. Kaya hanga po talaga ako, brilliant minds ang people behind Yusana. Alam nyo ba,
na ang financials natin is one of the best in the world. So if you are an accountant like me, marunong kayong magkwenta. Meron tinatawag po na mga solvency ratio. Yung itetest mo yung company kung long term. May tinatawag na liquidity ratio, quick asset ratio. Pag kinumpute ko po yan sa iyo sana kasi tayo ay, ayan. So nandito yan eh. Tayo ay publicly traded, no? So pag tinignan ninyo, teka, mamaya, babalikan natin yan, no? So kinumpute ko siya. Nung nakita ko yon, dun ko naintindihan na grabe talaga ang future ng USANA kasi napakaganda po ng ating financials, no? So anyway, anong ibig sabihin ng success rate na 60%? Naintindihan nyo ba yan? Sino yung nakadalawang attend na? Ito naman yung tanong ko sa inyo. Anong ibig sabihin ng success rate? Ang success rate, ilan ang pay-in mo sa 10 presentation, ilan ang nagjo-join sa'yo? Ilan ang nagjo-join sa inyo ngayon sa 10 presentation? Anong majority? Lakas po. Ano po? 2. So, pagdating po ng 7 to 10 years from now, 6. Excited kayo? Maniwala po kayo sa akin, magbabago ang pananaw nila tungkol sa ginagawa natin. Kasi we create the culture. Just like as ikaw, nega ka dati, ngayon pumapalakpak ka na dyan. Just like as ako, tinulugan ko yung nag-present sa akin, ngayon ako na yung nagte-training dito, di ba? Nagbabago. Magbabago ang pananaw nila. It just require people like us to help them understand, di ba? To lead them to the right path kung gaano kaganda ang ating business, no? So anyway, bakit pa yung supplement paangat? Kasi mas matanda yung mga tao ngayon. Ibig sabihin, yung edad 65 and above, padami ng padami. Kokonti na yung bata kasi ang mga tao konti na lang mag-anak ngayon. Di ba? Ang dami nang tumatanda. Ano pa? Siyempre, pag edad, pagkailangan ng supplements. Mas conscious na ang mga tao ngayon sa health. Bakit nagkaganon? Dahil sa pandemic, no? Alam natin kung gaano kahirap mawala ng mahal sa buhay, no? So kaya kailangan natin talagang tulungan sila. No, we need to for ourselves. Alam nyo, bakit nyo kailangan gawin ng business? Tanungin nyo ako bakit. Para masustain ninyo ang pag-inom ng product. Kasi pag hindi kayo kumikita dito, sigurado ako yung sweldo ninyo, hindi nyo yan ibibili ng sandamakmak na product. Sigurado ako dyan. Di ba? Kung ano-anong iba nyong bibilhin. Pero pag kayo'y kumikita sa USANA, kahit paipahid mo sa buong katawan mo yung serum, kayang gawin mo yon. Pag Diamond Director ka dito, no? Serum ha, luminous moisture cream. Kahit pa sa siko, lagyan mo everyday, kayang-kaya. Diba? Kaya kailangan kumita para ma-enjoy natin ang paggamit ng produkto. Tama, no? So para mas maging healthy talaga tayo, no? So anyway, ano pa? Ito, dito ako hanga sa personalization. Ang supplement po, ngayon kasi, di ba, information age? Di ba tayo maghapon sa cellphone? Tama ba? Pansinin nyo yung Facebook. Pag may isa kang sinerch, may nag-pop up na ganun. Pansinin nyo yun, di ba? Kunyari ako, sinerch ko, damit ng baby. May nag-pop up, damit ng baby. Kasi yung data ginagamit yan ng mga may-ari ng company, di ba? May command, may ano yan, meron sila kung ano-ano dyan. Parang tayo, pag may Facebook page, di ba? May target market ka. So, ang tawag po dyan, connected ngayon yan sa personalization. So, yung mga kumpanya, ang dali na nilang mag-personalize. Ito pala yung demand ng tao ngayon, madali na ang data analysis, no? Ngayon, ang supplement po, madali siyang i-personalize. Niwala kayo? Madali, marami kayong pwedeng gawin. So, gone are the days na vitamin C lang. Di ba dati, vitamin C, nung iniinom mo, vitamin C. Ngayon, hindi na. Marami na. Nagka-calcium na. Nagwe-weight management. Nagpo-probiotics na. Ang maganda po, naiintindihan, ilan po ang product ng USANA sa Pilipinas? Ang makakasagot by price, ang magbibigay speaker sa Sabado. Ilan ang produkto ng USANA sa Pilipinas? Ilan? 56? Ilan? Assignment nyo yan, no? Bilangin nyo. So, yung produkto ng USANA sa Pilipinas, alam nyo ba, bawat isang product may target market. Kasi can you imagine kung ang product lang natin, vitamin C, ang kliyente mo bata, edi sabihin mo, naku, napakaganda itong vitamin C na to sa anak mo. Ang kliyente mo may arthritis, naku, vitamin C lang yan. Vitamin C, ang problema niya buto, vitamin C lang yan. Naku, may policy kami. Ang problema ko, wait, mag-vitamin C ka. Di ba? Kung vitamin C lang ang hirap, pero dahil marami tayong product, iba-iba kasi ang need ng tao, unique. May kanya-kanyang gusto. Lahat kailangan nila yan. Pero sa perception nila, iba yung gusto nila. So tayo, kompleto. Bawat product, again, target market. So hindi ka talaga magugutom sa USANA. Bakit tayo hindi kumikita? Anong nangyari?
Magkano yung CBP nyo? Hindi pwedeng ganyan, no? Kasi sa 2031, mag-ready tayo yung bulusok ng sales. 60% success rate. Anong mindset? Pagdating ng time na yan, dapat may team ka na para exponential ang impact sa'yo. Hindi nag-iisa ka pa rin. Tama ba? Ganun tayo, ganun tayo mag-isip. No? So anyway, rising disposable income, ibig sabihin yan, syempre aware na yung mga tao kailangan kumita. Di ba ngayon, ang daming nasa BPO? Di ba yung mga nasa, call center, mga ganyan, BPO, mga IT, nasa BPO. Bakit napupunta sa BPO mga Pinoy? Malaki ang sweldo, may night differential. Kaya lang po, no offense ang iba dito nasa BPO. Anong tawag sa panggabing trabaho? No offense po ha, hindi ko yan minamaliit. Ang sa akin lang, kung may ibang way naman na mag-income, natulog ka sa gabi, why not? Kasi dapat nakakatulog talaga tayo ng maayos. Pansinin niyo yung cell census. Anong kauna-unahan na in-address ni Dr. Myron Wentz? Di ba tulog? Kasi sa tulog nagre-repair ang katawan. O balik tayo sa module 1. Joke lang, So anyway, di ba? So yung mga tao gusto na ng mas malaking kita right now, no? So nagkakapera naman talaga. Although mahirap pa rin ang mga presyo, tumataas, pero nagkakaroon ng awareness. Kaya nga ang dami ng nagsa-side hustle, di ba? So dahil may pera na silang pambili, kaya na nilang bumili ng supplement. So tagni-tagni yan, sobrang ganda. Ngayon, maganda ang supplement, maganda ang USANA. Ito na lang yung aaralin natin, network marketing. Alam mo ba, nung una ako nag-join dito, hiyang-hiya po ako. Hiyang-hiya ako mag-invite. Kasi itong room na ito pa rin yun. Pagdating ko dito, ang daming tao, tapos sumisigaw sila. Sinong gustong yumaman? Taas ang kamay. Diyos ko, kinikilabutan ako. Kasi di ba dapat daw, excited ka, tatayo ka, magagaganyan ka. Diyos ko, ako'y talagang pinipilit ko lang kasi nakatingin yung aking mga associate. Pero sa totoo, deep inside, Diyos ko, ano ba itong napasukan ko, Lord? Hindi na ako babalik dito. Alam mo yun? Tapos ang guest ko, Assistant Vice President ng bangko, abogado, senior officer ng bangko, Tapos gaganyan din siya, pilit na pilit siya. Parang hiyang-hiya ako, Diyos ko, anong ginagawa ko? Bakit ko siya dinala dito? So ano ba hiyang-hiya ka? Kasi hindi mo naintindihan ano yung pinasukan mo. Di ba? So sobrang ganda pala. Ano ba yung network marketing? Network, ano yung network? Di ba yung kable network yan, no? Kuryente, naka-network, connect. Magkakadugtong. So pag sinabing network, kakilala. Ano yung marketing? Promoting. So ang network marketing pala ay promoting a product na pinaniniwalaan mo sa network mo. Di ba ganun lang kasimple? Sa totoo lang, mag-join na lahat. Pumila na. Sino magpe-pay-in? Kadali. Kung titingnan ninyo, napakawalang as in. Hindi kailangan ng sobrang brain cells para intindihin ang ating business. Kaya nga lang, ito kasi may mga pasaway nung una. Tama ang sabi ni Mentor Lichelle, napakaganda ng training niya sa module na ito. Yung sinabi niya, ano yung sinabi ni Mentor Lichelle sa network marketing? Bakit nagkaganyan? Sa mga isang attend na, yung unang nag-attend ng unang session, naniningil na ako. Anong natutunan niyo doon? Maraming nag-abuse. Kasi madali nga naman siyang i-abuse. Kapag pasaway, na-abuse. Yung ballpen, di ba, ang ganda nung kanyang example, no? Pero kung titingnan natin, ang ganda talaga ng network marketing, it's simply promoting. Ano ang pinopromote natin? Produkto. So lahat po ng brand na ginagamit nyo right now, lahat ng suot natin, gamit na nakikita nyo dito, di ba produkto siya? Ginawa siya ng manufacturer kasi naniniwala siya na may value. Naalala ko tuloy si Sir Francis Kong. Sabi niya, what's the purpose of doing business? What's the main purpose of doing business? Bago ko ituloy ito, Very good. Mga present pa sa mga training. To add value to the marketplace. Di ba, hindi naman talaga siya nagawa ng negosyo kasi yayaman siya. Part na lang. Talaga yon. Pero ang objective niya, alam niya may value yung product makakatulong sa mga tao. No? So, lahat ng gumawa ng produkto na to, gusto nilang makarating sa kamay ng consumer. Yung product nila. Kasi naniniwala siya, makakasolve ito ng problem. Makakatulong ito sa kanila. Yung upuan na inuupuan nyo maganda, matibay. Pag ito inupuan, professional ang dating, mga sapatos nyo maayos. Diba? Ang gumawa niya, naniniwalang makakatulong, mabilis kang tatakbo. Diba? Hindi ka madudulas. Diba may ganon? So lahat ng gumawa, ang gusto nila makarating sa end user. Kaya lang ang difference, traditionally, dumadaan sa sandamakmak na advertising. Alam nyo ba yung Biogesic, yung commercial ng Biogesic, yung ingat. Alam nyo magkano ang bayad ng isang airtime noon sa GMA or sa ABS-CBN nung araw? 250,000 pesos. Ingat lang ha, ingat. 250,000 siya per airtime.
So napakamahal po ng promotion and advertising sa mga sikat na station, sa mga, yung billboard, ang mahal ng billboard. Sobrang pricey yan, no? So ngayon po, sa traditional marketing, dyan ipinopromote ang product para malaman ng tao, no? So sa atin, sa network marketing, like Usana, tinanggal yan. So hindi na dadaan sa Piolo Pascual, no? Ikaw na ngayon si Piolo. Ayan. Ikaw na ngayon si John Lloyd Cruz. Ayan. So, sino dito ang pangarap maging artista dati? Sino? Pangarap maging artista? Dito na po yan matutupad. Ayan. So, dito, artista ka na, ikaw ang nagpo-promote ng Usana. So, ang maganda, di ba, ang maganda, this opportunity is giving ordinary people like us to earn extraordinary income. So kaya tsagain po talaga natin. This is, lalo na sa mga kaedad ko, 40 and above, this is our last chance to have an extraordinary life. Kasi kung hindi Usana, ano pa bang gagawin natin? Mag-uumpisa tayo ng iba, ano? Kailan? Saan? Paano? Diba? Ang hirap sagutin yan. No? Ang daming tanong. O ito, nandito na eh. Diba? Ang gagawin lang natin, mag-promote. Ang maganda, hindi lang tayo ordinary product seller. Hindi po. We have a system na pag ginawa mo yung Usana, hindi ka taga-benta lang ng product, ikaw ay negosyante. You are a distributor with a system. So yan ang ituturo sa mga susunod na module natin. Nakuha nyo? Walang masama sa network marketing. Kaya nga lang, nagka-stigma siya. So anong trabaho pala natin? Bakit tayo kikita ng malaki? Saan ang gagaling ang malaking income sa Usana? Saan? Manggagaling ang malaking income, kikita ka ng malaki kapag marami kang tao na na-enlighten kung gaano kaganda ang industriya na ito. So ang tanong, bakit si Mentor Nat mas malaki ang income sa atin? Bakit si Mentor Raj and Ryan mas malaki ang income? Kasi mas marami silang tao na nabigyan ng enlightening, na naturuan, na paliwanagan kung gaano kaganda ang industriya na to. So ang bibilangin mo pala, gaano kalaki ang add value mo sa paligid mo. Di ba, ilan na dati na may sakit sa tuhod nang hindi na sumasakit ang tuhod, na dahil na-sharean mo, nag-improve ang health, no? Ilan dati ang sawang-sawa na sa kanyang work, na ngayon nagkaroon ng business dahil sa'yo. Ilan na dati ang high blood, ng daming maintenance, na ngayon nabawasan ng maintenance dahil sa'yo. So pag kayo po'y nahihirapan, huwag niyong tatanungin sa sarili niyo na, para sa akin ba to? Instead, ano na ba yung nagawa ko? Gaano kalaki na yung value na naibigay ko sa komunidad o sa mga tao sa paligid ko. So nakuha nyo? So it's all about ilan, gaano kadami yung value. Nakuha nyo? Klaro ba? So pag nahihirapan, ano ba yung kalaban natin? Di ba rejection, no? Disappointment, kasi yung tao na in-invite mo hindi nagpakita. Yung nag-promise mag-join, pinaasa ka. Sino naka-experience yan ngayong week na to? Pinaasa. Inindyan, no? Hindi dumating, may meeting, yung isang associate ko last week, inindyan siya, hindi nagpunta. Sabi ko, hayaan mo na, di ba? Normally yan. No? So bakit po may mga ganyan? Kasi mostly ang mga tao, katulad nyo nung bago kayo, uninformed and misinformed. So again, ang trabaho natin, magturo. So wala tayong kasawa-sawang magturo, magpaintindi. So gagawin, kaya? Kaya. O, mga ganito lang i-discuss nyo sa kanila. No? Dadalhin nyo sila sa mga ganitong event para marami silang taong naririnig, no? Hindi lang kayo, no? So anyway, ang isa pang concern nila yung triangle daw, no? So yan, ang ganda ng pagka-discuss dito last time, no? Triangle. Ibig sabihin, ang kinakatakot kasi nila dyan, yung nasa taas lang yung yumayaman. Nasa taas lang kasi ang yumayaman dyan eh. Di ba ganyan yung mga pinapresenta natin, no? Nakakainis, no? Nung nag-uumpisa ka sa Usana, 10 years ago, inaya mo na. Anong sabi niya? Parang hindi ko kaya yan. Ngayon, inaya mo ulit, ang sabi niya, nauna ka na kasi dyan. Kainis, no? Di ba wala ka ng sala sa init, sala sa lamig. Inaaya mo ng bago ka, ayaw sumama. Nung matagal ka na, may lusot pa din. So, pero alam nyo ba, hanggat nandyan ka, tsagain mo lang. Tsagain mo lang. Tsagain mo lang. No? Keep on sharing. Basta huwag ka lang mag-i-stay sa isang tao. Kailangan madami. So, ilan dapat po ang nakakausap natin everyday? Ilang presentation a day? At least 5. 5 presentation a day, no? Ilang ang pay-in natin dapat per week? At least 2. Yan. 1 to 2 pay-ins per week, no? Kailangan madami. Kasi nga ang tao iba't iba, no? Kailangan hanapin natin yung pinaka gusto ng result, no? So alam natin, hindi ito pyramiding na sinasabi. Kawawa yung pyramid, no? Kinatakutan.
size lang, ano lang, shape lang naman yan siya, no? Lahat naman ng structure ay ganyan, no? At sa'yo sana alam naman po natin, hindi yung nasa taas lang yung kumikita. So sa mga bago dito, yung compensation plan, dapat po maintindihan nyo ng malalim. So hindi lang 20% commission, hindi lang matching bonus. Dapat magets nyo talaga gaano kaganda yung comp plan. So i-discuss siya ng inyong mga coaches and mentor. So ano pa? Ayan. So ito yung napakagandang video. So ipi-play ko siya para sa mga bago. Ano, sa matatagal na, memorize nyo na to. So ituro nyo na sa mga associates. Sa mga bago, pakinggan nyo pong mabuti. Napakaganda nito. Some time on this one because we're not really taught this in our society. We're taught to go get a good education, build a resume, and exchange our expertise for someone's dollars. The problem with that is if we're not exchanging our expertise, we're not making any dollars. So vacation time is costly. A walk around the golf course, costly. Family time, although extremely important, is costly. I'll define the word leverage as an increased means by which to attain something. One form of leverage is investing $5 million and earning 10% interest, which will yield you about 41 grand a month in income. So whether you're enjoying family time or playing golf or vacationing, you're still enjoying 41 grand a month in income. You're leveraging off your money. That's a leverage everyone would love, but very few have it. Let me explain another kind of leverage that's available to everyone, including yourself. Incidentally, if you get nothing more out of this video than a better understanding of this little simple concept I'm going to explain, you'll have gained something very valuable for watching it. Imagine, if you will, you own a company. You employ just one person, me. I work for 8 hours on Monday. You work for the same 8 hours on Monday that I do. Now listen closely. You get paid on 16 hours worth of work because you take a portion of my productivity as income back to yourself. You're leveraging off my efforts because I'm your employee. So theoretically, the more employees you have working for you, the more leverage you have. However, have you ever had employees? If you have, you know that in theory, hiring employees sounds great, but it's very difficult to reach leverage through employees. I've heard it said that if you have one employee, you have one headache. If you have 100 employees, you run an adult daycare center. And the reason being is this: no employee will ever work as hard for your company as you will, because they don't own it. Here's my rule of thumb for reaching true leverage. If there's one sentence that epitomizes the entire video, it would be this: to have true leverage, you must create a situation where everyone has the same amount to gain. Only then do you have true leverage. Let me give you an example of this type of leverage. Let's say that I'm a real estate broker and I hire an agent named Robert. Robert goes out and sells a building. Robert earns a percentage of the selling price of the building, and so do I, the broker. Why do I, the broker, earn a percentage when it was Robert who sold the building? Well, I did some of the advertising. I trained Robert. I had the initiative to go get my broker's license in the first place. I put up the risk. I did a lot of things. And so it's valid that I, as the broker, earn my money. But Robert doesn't work for me as an employee. He's an independent contractor. He just hangs his real estate license on my wall. My point here is the broker and the agent have the same amount to gain from the sale of the home. It is totally in the agent's interest to earn more money, which is a form of leverage for the broker. There is a flaw in this leverage situation that I've shown you, and it's this: the broker can have multiple agents, but the agents cannot. The broker has leverage. The agents don't. Until the agents do what most brokers dread. What happens when I, the broker, have been real effective at teaching Robert to be a good agent? What's Robert going to want to do in a couple of years? Be his own broker, right? Is this good for me, the broker? No, because as soon as he becomes a broker, two bad things happen to me. Number one, he breaks away from me and I lose him as an income source. And two, worse than that, he's now my competitor that I trained. He knows all my good stuff. By the way, this doesn't just happen in the real estate industry. It happens in practically every industry. Have you ever heard the expression, "I'm just going to work there for experience"? What does that mean? It means I'm going to strip them of their knowledge and then go do it myself. If you're a business owner, how many people have you trained who are no longer working for you? How many people have you trained to be your competitors? Well, this gets worse.
Let's say that Robert is now a broker right down the street. What will he do now that he's a broker? He'll go out and hire his own agents. And let's say one of those agents is Linda. Linda also eventually wants to be a broker. So she becomes a competitor to me that I indirectly trained, as well as Robert, who I directly trained. And this continues on and on. I actually created a chain of competitors that I trained. What if we did a whole paradigm shift? Here's where this becomes brilliant. Let's say instead I'm going to empower Robert to become a broker. I want him to become a broker from day one. See, the only way that you or I can retain a leader is provide him or her with the same opportunity for growth that we have. Hence, an opportunity where everyone has the same amount to gain. So from day one, I'm going to encourage Robert to be a broker. And when he does, he doesn't break away from me and become my competitor. He shifts from agent to broker, which now allows him to sponsor his own agents. Now, to create an incentive for me, the broker, to always help Robert and his agents, I'm still going to earn a percentage of what he and his agents sell. And shouldn't I? I trained him. I put up the risk and all those reasons I mentioned earlier. Now, the percentage I earn from Robert and his organization should be a lot smaller than when he was an agent, but I should still earn a percentage. That's my incentive to keep working with them. Now, some people look at this and say, gosh, isn't that one of those pyramids? And what's the perception of a pyramid? People at the top making all the money and the people down below do all the work, right? Isn't that the perception of a pyramid? Let me explain why this is not a pyramid and why people at the top don't necessarily make all the money. Let me just make a quick point before I discuss the pyramid issue. It's not the geometric shape that people have a problem with. This geometric shape is probably the shape of your family tree, the shape of our government. To the architect, it's the strongest structure known to man. Every organizational structure in the world is this shape. So the shape isn't the problem. However, that perception, people at the top earn all the money, let me illustrate that for you. Here's a typical corporation. At the top, you have a CEO, which stands for Chief Executive Officer. Does the president earn more money than the CEO? Not normally. How about below the president? Do any of the vice presidents earn more money than the president? No. Let me ask this question, and I want you to really think about it. What would happen if some of the vice presidents of a corporation made more money than the president? Really, what would happen? Talk about total confusion. This whole process is called delegation. Each level of the corporation earns less income. The reason the president can tell the vice president what to do is because they make more money. So the corporate structure is people at the top making the majority of the money, and the people at the bottom do not. The CEO of any corporation earns off the productivity of, or is leveraged off of, everyone in his or her corporation. Whether that CEO personally hired every employee or someone else in the company hires them. So the CEO, and only the CEO, earns on multiple levels of his or her company. And the model that I'm suggesting as being brilliant is where you, the individual, are given that same opportunity to earn on multiple levels of brokers and agents, just as the CEO of a corporation is. From here on, I'll refer to this form of marketing as network marketing. In network marketing, you, the individual, are given the opportunity to earn off the productivity of the people in your organization, whether you personally sponsor them or someone in your organization sponsors them. Remember that I said to reach true leverage, you must create a situation where everyone has the same amount to gain. Well, that's what I just described. Here's what makes the network marketing structure the absolute fairest structure available. In most network marketing companies, everyone can earn a certain number of levels deep of the organization they build. Everyone in the company can earn that same number of levels deep, like maybe 4 levels deep or 6 levels deep. Let's say we use 4 levels. So if you build an organization to be more productive, then you would earn more money than I would, even if you were in my organization. In the example shown, you would earn on 3 levels I couldn't reach, because everyone gets the same number of levels. There are people in my organization right now that earn more money than I do. Do you know what I call that? Fair. Shouldn't it be that way? I mean, take any structure.
shouldn't the most productive person in that structure make the most money? Them instead of them owning time. Have you ever noticed that there are people who, with 24 hours, earn $10,000 a year? And there are people in the same 24 hours who earn $10 million a year? Let me explain the difference. I've heard people say this phrase, "It's easier to just do it myself than try to get other people to do it." Whenever I hear that phrase, I know that person just nailed their feet to the floor. All they can do is expend their time, not invest their time. Here's a secret. Wealth is hidden from those who must do it all themselves. Wealth exposes itself to those patient enough to train others. When you understand the power of educating and empowering others so that you get more done, you're truly on your way to wealth. Now, with that understanding of the importance of training others so you get more done, look at network marketing, and you'll see why I call it brilliant compensation. In network marketing, what you teach and train others to do is duplicate what you do, which is to find and train others. This is actually multiplying you. That's why I say, next to your spiritual growth and your family, there is nothing in the world you can do that will reward you better than investing your time in network marketing. I'd like to cover one last thing in closing, which I feel is one of the most important points for you to fully understand the value of network marketing. Let me illustrate something to you that is so profound. What's the maximum number of hours you could work in a day? 24 hours, right? So if you didn't sleep all day, you could work 24 straight hours. What if you didn't sleep for a whole year? You could actually work 8,760 hours in 1 year. But that's the maximum number of hours you could work in a year. I have 56,000 people in my organization worldwide. Well, let's suppose that all 56,000 people work just 1 hour out of a year. 56,000 people times 1 hour each equals 56,000 hours of work that I'm being paid on. Well, for most people to earn on 56,000 hours of work, they'd have to work for over 6 years, 24 hours a day without sleep to put in the same amount of hours that I could in 1 hour a year. Let me throw in something really ridiculous. Suppose all my 56,000 people worked 1 8-hour day in a year. 56,000 people times 8 hours is 448,000 hours I'm being paid on. Well, it would take most people working over 51 years, 24 hours a day, to do what I could do in 8 hours a year. 8 hours in 1 year versus 51 years working 24 hours a day? Doesn't seem fair, does it? It's definitely not fair. What's not fair is that you haven't understood this until today, and other people have. But now that you understand it, take responsibility. Ang ganda, no? Pwede na umuwi, no? Sinabi na niya lahat. Sobrang galing, no? So anyway, yung principle talaga, kailangan tumanim. No? Kahit natutulog ka, naririnig mo yung boses niya, no? Kung gaano kaganda yung industriya natin. So anyway, aside from that, no, ang network marketing ay exponential. So kasi, di ba, magkaiba pa yung pwede kang kumita ng leverage, di ba? Magkaiba pa yung exponential. So ito po yung pinaka dahilan kung bakit hindi tayo dapat huminto, no? So, di ba minsan pag bago ka, feeling mo walang nangyayari, no? Nakadalawang buwan ka na, may mga ganyan akong associates, naka 3 months, this is not for me, ganyan kasi feeling nila, alam nyo kung bakit ganon? Karamihan kasi talaga sa atin galing sa employment, no? Sa work kasi, may sweldo tayo agad after 15 days. Di ba pag pumasok kayo sa work, minsan nga weekly, so sweldo ka kagad. So na-train yung utak natin na pag ginawa mo, dapat mayroon agad, no? Kapag nagtrabaho ka, may sweldo agad. Kaso ito po, hindi to work, hindi to employment, ito ay business, no? So binibuild siya. So di ba sa una, kwentang-kwenta mo pa yung income, no? Saan ba nanggaling ang points? Kunyari ka pa, alam mo naman, isa lang naman yung downline mo. Nagpasok siya ng 100, di ba? Alam mo pa, kwentado mo, pag may pumasok, nagpasok kasi siya. Ikaw pa nga ang nag-present. Di ba sa una, ikaw lahat, ikaw pa nga ang nag-train, di ba? Pero pag matagal na po kayo, hindi mo na alam saan nanggagaling ang points. Gusto nyo ba yung ganon, no? Yung umuulan sa labas, umuulan din ang points para sa'yo, no? So, parang kahapon po, no, nag-present kami, no? Siyempre, matagal naman na po kami sa USANA. Nag-present kami group.
Sabi ba naman nung isa, habang nagpe-present ako, yung babae sa una, yung ngiti niya may kahulugan. Sabi ko, ano kaya to? Nega ba to o ano? Mingiti-ngiti siya sa akin ng ganyan. Parang may ibig sabihin yung, parang kinakausap niya ako through her eyes. Tapos alam mo, nung patapos na ako, sabi niya, ako na may Yusana na dati, member na ako. Ah, talaga po. Siyempre, di ba, pag nagpe-present ka, hindi mo ipapahalata na ako, Yusana na. Hindi na, So talaga, ito, ay, wow, buti po Yusana. Kanino po kayo under? Kay Miss Telma Brocal po. Si Telma Brocal ang under ng organization ko. So hindi ko siya kilala, no? Buti na lang. Alam niyo talaga nangyari yan sa akin. May instance din na buti wala akong sinabing nega, may nangyari sa akin. May pinuntahan kaming lugar. Ako kasi pumupunta pa dati sa bahay para mag-present, no? Ngayon mga opisina naman, no? So pumunta kami, sabi nung babae, naku, sa akin naman may nag-alok na ng Yusana. Sabi ko talaga po, sino po? Yun daw taga Central Bank eh. So iniisip ko, may kasamahan ba akong taga Central Bank na nag-Yusana? Sabi ko, talaga po, naku kumusta naman po? Sabi niya, ako'y nag-enroll din. Talaga po, anong nangyari? Ganyan, ininom ko yung product niya. Sino po ba yun? Tapos maya na-realize ko, parang pamilyar yung bahay. Ako pala yun, Nung ine-enroll ko siya, ayaw nga pumasok. Sinerch ko siya sa hub ko. Naka-enroll, direct ko pa. So sa tagal na, hindi ko na siya matandaan. No? So, kaya huwag kayong magsasabi ng nega pag may kaharap kayo. No? Kasi downline mo pala siya. So yun po ang tawag doon, exponential. No? So dito, lagi kang nakangiti sa office pag matagal ka na kasi baka associate mo pala yung nakasalubong mo, hindi mo pinansin. No? So yan. So huwag kayong mag-alala. Bakit exponential ang Yusana? Di ba, kahit hindi mo direct, 100% pasok sa'yo ang points. Kahit pang 1,000 associate mo siya. Kaya dapat we work together. No? Kasi down the line, pasok sa'yo lahat. Pag nag-una, 4 ang kailangan mo, may nag-join sa yung 4, di ba maghahanap din sila ng 4? Ilan na yon? 16 na agad yun. Yung 16 maghahanap ng 4, ilan na yon? 64 na agad yun. Yung 64 maghahanap ng 4, ilan na yon? Nangyayari na ba sa inyo yung duplication na yan? Para hindi makasagot, no? Yung isa mag-yes na, naputol. So kaya nga tayo nag-aaral, no? Aaralin natin paano yan nangyayari, no? So huwag kayong mag-give up. Yung mga naunang years nyo dito, practice yon, no? So ganyanin mo yung kamay nyo, tapos yung kanang kamay nyo, no? Ganin nyo yung likod nyo, practice. Yung iba 10 taon na, practice. Joke lang. Kaya nga, gagalingan na natin ngayon, no? Huwag nang emosyonal, huwag nang masyadong magdrama, no? Pag na-reject, bangon lang. Pag may hindi magandang nangyari, may challenge, show up, tayo ka lang ulit, laban lang, no? Kailangan atapang atao, alakya income, no? Hindi pwedeng hinaaloob. Tama? Ang ko ganyan magsalita, ginagaya ko siya. Dapat tapang, no? Hindi pwedeng gustong yumaman, mahina naman ang loob. Success belongs to the bold who are willing to fight for their dreams. Mas nakakahiya pong mangutang, di ba? Kaysa mag-alok ng product. Mas nakakahiyang manghiram ng pera kaysa mag-alok ng product. Grabe, 10 minutes na lang pala ako, bibilisan ko na. So, yan, exponential. So, ito, na-discuss ko na to kanina. Mabilis na tayo. So, ito, yan, alam nyo, ito yung nakaka-excite. Tingnan nyo to. Ito yung income natin sa Yusana, ganito na ganito. No? Yan, di ba? Sa umpisa, papipiliin ka daw, company A o company B. Sa company A, piso lang. Sa company B, 100,000 a month. So, pag binilang mo siya, akala mo, yung piso kada buwan, kada taon ng income ay maliit. Pipiliin mo syempre yung malaki. Pero yung 100,000 hindi siya exponential. Hindi siya compounding. Yung nasa left side, compounding. So sa una, akala mo walang nangyayari sa Yusana business mo. Ilang taon ka na, ang dami ko naririnig na ganyan, mentor, bakit ganon? Sabi ko, sige lang, kaya mo yan, magbe-breakthrough ka din. Aangat ka din dito. Makakahanap ka din ng mga agila mo. No? Kasi pagdating ng 22nd year, grabe ang duplication. No? Tingnan nyo yan. No? So ganyan na ganyan po ang business natin. Sa mga bago, pag-aralan ang Complan ng malalim para maintindihan nyo bakit siya nagiging ganyan. So ang tawag dyan sa 2024, magkano na? Di ba, ang laki na, 16 million na. Dito sa isa, 2.4 lang. Ang tawag po dyan, hindi income. Ang tawag dyan, freedom. So sino dito ang gusto ng freedom? Woohoo! Ayan, so kaya natin yan, no? So anyway, bakit Yusana? So ito, simple lang i-discuss ko sa inyo. Tayo ay publicly traded. Nasagot na kasi ang tanong, bakit kailangan magnegosyo? Nasagot na. Bakit network marketing maganda? Nasagot na. Ngayon, bakit naman Yusana? No? So bakit Yusana? Kasi tayo ay number 1, publicly traded. So alam nyo ba, ayan na naman tayo, mga numero na naman, no?
Anong ibig sabihin nito? Yung New York Stock Exchange po, pinakamalaking stock market yan sa buong mundo. Mas malaki yan kaysa Nasdaq. Diyan nagtitrade ang mga malalaking kumpanya, yung mga long term. Yung Nasdaq, mga .com companies, pwedeng alam mo na. Pero sa NYSE, solid, solvent. Ibig sabihin pang matagalan na kumpanya. No? Ang taas ng requirement bago ma-register dyan. Ngayon, kung titingnan natin, si Usana, pasok. Ibig sabihin, malaking kumpanya siya, qualified siya. Pangalawa, grabe ang kanyang growth. So from $0.64 per share, di ba, to 47.70, nag-increase siya ng 7,200% sa loob ng 28 taon. Ganun kalaki yung increase ng, actually po, nag-stock split pa yan. Dati, kulang-kulang 80 na siya per share. Kaya lang sobrang taas ng presyo, ang ginawa nila, stock split, di ba, para ma-afford, mas ma-afford ng tao. So grabe, di ba, sobrang laki ng presyo ng Usana. So anong ibig sabihin ngayon yan? Anong kinalaman yan sa buhay natin bilang distributor? Ang puhunan po sa stock market ay trust. Ang puhunan ng mga kumpanya, bakit siya binibili ng mga investor? Kasi kung ikaw ang investor, may spare ka na millions, ilalagay mo ba siya sa kumpanya na sa tingin mo magsasara bukas? Of course not. Kasi ang stock market is a promise, future promise to pay. Di ba pag bumili ka ng share, ang nakuha mo lang dyan, papel lang? Walang product yan. Pag investor ka, yung risk napakataas. So pag naglay ka ng 10 million, pwedeng bukas abo na yung 10 million mo. So bakit sila bibili ng stocks ng Usana? So bakit natin nasabi na may bumibili ng stock? Kasi tumataas yung presyo. Kung walang bumibili, hindi siya ganyang kamahal ngayon, yung presyo ng per share niya. So ibig sabihin, may bumibili ng stock, yung trust ng tao mataas. Kasi po yung mga investor, hard-earned money nila yan, billions or millions of dollars. Hindi nila ilalagay yan nang hindi nila inaral yung kumpanya. So kaya proud tayo, di ba? Nang tayo yung nasa pinaka magandang network marketing company, no, compared sa other company, no? So yan, research din po pag may time, no? So may mga kinumpare. So kunyari hindi natin nakikita, no? So ayan, 3,000% tayo, yung iba nasa 500 lang. Hindi natin minamaliit, may growth din sila. Pero anong laban ng 3,000 nila sa 3,000, di ba? So ibig sabihin, mas relevant, the key term is relevant, ang produkto natin sa market right now. Right? At syempre, magagaling ang mga distributor. Palakpakan nyo yung sarili nyo. Isa tayo sa nag-aangat niyan, right? Kaya mas ayusin pa natin. Nakakahiya naman, Usana. World-class yung brand. Pag mag-alok tayo, maganda naman po ito. Makakatulong naman po siguro sa inyo. Itry nyo lang. Kailangan may conviction. Kailangan walang makakapag-yurak ng pangalan ng Usana sa harap mo. Pag sinabing Usana, ilalaban mo. Walang makakapagsabi ng hindi maganda kasi ikaw uminom ka, ramdam mo. Ikaw kumita ka na, ramdam mo, alam mong totoo siya. Tama? Ayan, kaya natin yan. No? Kaya natin ng 10 minutes ito. Siyempre, ano pa daw, startup versus starting in Usana. Kinumpara naman sa pagtatayo ng ibang negosyo. Napakadali naman itong intindihin. Kasi imagine ninyo kung ikaw ay magtatayo ng sarili mong manufacturer ng supplement. O tanong ko, sinong scientist ang una nyong i-hire? Sino sa inyo ang may kilalang scientist na kayang gumawa ng supplement? Ako wala eh. O number 2, saan yung lugar sa Pilipinas itatayo ang inyong laboratory? Saan kayo kukuha ng perang pambili ng planta, ay ng machine, ay ng mga iba pang gamit? Pag sasakit sa ulo niyan, gagawa pa ba tayo ng ganyan? Si Usana, lahat ng kailangan natin, may LED wall pa nga tayo dito, may lights and sounds. Can you imagine? Di ba? May t-shirt pa nga kayo. Binayaran nyo ba yan? Hoy, may i-announce pala ako. Paglabas pala dyan, i-check ang inyong CBP. Yung nag-isang attend na hindi nag-100, magbabayad ng 1,000. Yung nagdalawang attend na hindi nag-200, magbabayad ng 2,000. Yung nagtatlong attend, hindi nag-300, 3,000. O tingnin na kung may mga dala kayong cash. Pwede ring GCash. Nakaabang sa likod ang staff na Usana, sila yung maniningil sa inyo. Parang nalungkot sila. Joke lang. Pinapasaya ko lang kasi 10 minutes na lang ako. So napakadali kasi sa Usana, di ba, maglalagbas ka lang na magkano? 50,000. Sabi ng iba ay ang mahal, 50,000. Mga kapatid, ilang 50,000 ang dumaan sa buhay natin, wala naman nangyari. Di ba, ilang 50,000 ang pumasok sa bank account mo dahil sumweldo ka, o ilan ang naipong 50K. Di ba, yung 10,000 na ipinag-grocery mo, 50,000 na, o nasa na yung gin-grocery mo, di ba, isiniar mo lang? Wala na, babay na. O dito, magkano ininvest ko when I joined Usana 12 years ago, nag-invest ako ng 36,000. Nasaan na yung 36,000 ko? O, yung anak ko, grade 7 na ipang tuition ko na sa school. O, magkano tuition niya? 6 digits a year.
O ano pa? Nakabili na ng ganito, ganyan, hindi ko na isa-isahin. So yung 36,000 na yun, pwede ng isang cellphone lang yun 12 years ago na natapot na sira na. Pero ngayon, I have a huge Usana business. Oh, bali wala ang puhunan. Ano pa? Ang gagawin natin sa negosyo, ang daming cheche-bureche. Kahit nga sari-sari store lang, magtatayo ka, hanapin mo, i-research mo. Pag hindi ka makabenta, magsasounds ka pa ng malakas. Maglalagay ka ng mga kung ano-anong mga pula-pula dyan, di ba? Sa Usana, wala ng pwesto. Imaginein mo yung wala kang ganung sakit ng ulo. Hindi mo kailangan ng malaking inventory. Di ba? Hindi mo kailangan ng tauhan. Hindi mo kailangan ng kung ano-ano pa. Ang kailangan mo lang mag-join, mag-attend ng training, mag-invite, mag-present, mag-PPPS, magbenta. And then, uulit-ulitin natin yung cycle. Di ba? And then, pag ginawa nyo yan, hindi lang po $100. Pwede kayong maging executive star diamond director. And now, our newest 3-star diamond director. Sino kaya sunod dito? 2-star diamond director. Kinikilig ako pag naririnig ko yan. And now, our newest gold director, Joseph Recudo! Our newest Ruby director, Leonard Sarile! Our newest diamond director, Captain... Bigla, dinama yung ibang team Diba? Si Captain Arnel Camino, our newest star diamond director, our newest executive 1-star diamond director, Henry and Patet de Ocampo. Diba? Lagay ipapayag kayo na sila lang, tayo hindi. Lalagay ipapayag tayo si Chongja Park, ilang milyon ang volume ng points kada linggo. Hindi nga sila marunong mag-English. Tayo ang gagaling mag-English. Pero ang CBP, ewan ko naman, di ba? Kaya nila, kaya rin natin. Anong pinagkaiba natin? Iisa ang product, iisa ang complan. Tayo lang yung nagkaiba. So huwag nang masyadong madrama. Yan ang pumapatay sa ating pangarap. Emosyon, no? Kaya nga tinuturuan tayo ng logic. Kasi magiging ganito tayo, star diamond director, di ba? May roadmap pa. So ito po, napakaganda. Itinuturo sa'yo paano ka mag $100. So ito talagang training na to yun eh. Dapat gumanda ang CBP natin, although may idadagdag pa dito. So ang gagawin ninyo, ganito. Kasi may next module, tuturuan kayo mag-sponsor, yun yung next module. Hihintayin nyo pa ba yon bago kayo mag-invite? Hindi na. So pagkatapos ng training, tanungin ninyo ang inyong coach. Coach, naituro na doon ang tamang mindset. Naintindihan ko na ang ganda ng network marketing at ng Usana. Anong kulang? Anong kailangan kong gawin? Paano ako mag-approach ng tao? Ang skills po ay hindi natututunan sa theory. Kailangan mong gawin ng aktual. Teach a man something, he will learn nothing. So ang ganyan pong mga skills, uupuan. Alam niyo ang pinakamabilis, workshop. Manood ka sa nagpe-present. Tapos ikaw na yung sumalang. Nung una akong pinag-present ni Doc Edu, sabi nung kliyente, ano ba ang maganda dyan sa liver? Naku po, magnikal po. Kasi hindi ako nakapag-practice. So, di ba? Okay lang yan. Hindi kailangan perfect. Basta do it afraid. No? Gawin mo lang, gagaling ka din. Hindi kailangan maging magaling para umpisahan natin. Gagaling ka din. No? Ang importante, gawin mo nang gawin. Nandoon ang learning. So, ito, back up lang ang theory, di ba? So, anyway, mag $200, kailangan mong matutong mag-hit ng PPPS mo. Paano ka mag-400? Dapat marunong ka mag-create ng PPPS sa ilalim mo. Paano ka mag-600? Kailangan marunong ka na magturo. Magti-train. Mag-develop ng second line leaders. Paano ka magwa-1,000? Uulitin mo lahat yan. Kadali! 1 + 1 = 2 ang formula ng ating business. Lahat ng hindi nyo alam yan ni mentor May and Jan Bais, tanungin nyo lang sila. Diamond Director din sila. Lahat ng hindi nyo alam yan ng mga mentor Raj and ano pong point ko? Lahat ng hindi nyo alam, maraming nakakaalam dito, magtanong ka. Yan, time's up. So paano mag-PPPS? Sa mga hindi pa PPPS, naku po, huwag nyo itong palalagpasin. Ang kauna-unahang nag-join sa akin na kaibigan ko sa Usana right now, on her 5th year, nakasponsor siya na ngayon 2-star diamond director na. Kumikita ng $5,000 a week. So yung kaibigan ko, nagpa-passive income ng $160,000 to $200,000 a month. Hindi nyo siya nakikita, di ba? Ginagawa na naman niya ngayon ng business. Pero kung titingnan mo, grabe ang power ng matching bonus. No? So, 4 lang yan. 16 points within 56 days. Huwag nyo hintayin matapos yung 56 days, tapusin na agad.
So ganito ang mangyayari sa inyo. Ikaw yan, kumita ka ng 1,000 kasi may left and right ka. Lahat ng direct sponsor mo, may 15% ka weekly. Guys ha, take note, hindi lang sa unang 4 ka may 15%. The rest na magjo-join na direct mo, kahit pa yung 10, 100. Kaya direct. Ang target ko ngayon, 5,000 points weekly ng direct sponsor, no? Bakit, di ba? Taasan natin ang target, di ba? Kasi grabe ang Usana, no? Dapat ganyan tayo magtrabaho, no? So anyway, ito naulit lang to eh. Teka ha, konti na lang, matatapos na tayo. Yan. So yan, kapag na-hit ninyo, yan. Masasama pa kayo sa tinatawag na Paysetter Academy. So yung Paysetter Academy, guys, opportunity yun for training. Napakaganda din noon. As in, kung maganda ito, times 10 ang Paysetter Academy. Sobrang ganda ng training sa Paysetter Academy, no? So ito, ay parehas lang. Yan. So yan, no? Ang unlimited, kaya yung kaibigan ko, tingnan mo, 2-star yung direct niya. Kaya nasa 40K a week siya sa matching bonus. So imaginein mo kung may 10 kang ganyan. Ilang milyon na Pilipino ang gustong kumita. Huwag nyo lang tatantanan. Huwag kayong madali mag-give up. Pag sinabi niyang no, hindi ibig sabihin na no. Not yet, balikan mo siya. Mahalaga din po dito ang inyong tracker, ang inyong yung pag-aayos, yung anong tawag doon. Meron kayong files, record monitoring. Kasi pag nakalimutan mo, sa dami nila, mawawala na yan sa isip mo. No? So yan mga example ng matching bonus. No? Ayan. So parang ako po'y Diamond Director, ako'y PPPS. Ang direct sponsor ko, PPPS din. Si Mentor Doc Edo. Okay lang palakpakan natin. Nakita ko si Mentor kanina. 3-star Diamond Director. Ang tinulugan ko, di ba? Ngayon, one of the top earners of Usana Philippines. No? So 2 factor para makapag-sponsor. Actually po, ang negosyo natin, may para siyang puzzle. So last na, 2 slides na lang. Parang puzzle ang business. May pagtatagni-tagniin kayo para kayo'y magka-result. Ang numero 1 po, attitude. Kahit gaano kagaling sa skills, pag sablay ang attitude, wala. May NDO naman, doon yan dinidiscuss. Pero ang attitude po, napaka-importante niyan. There is a required set of attitude for a successful person. No? Mahalaga yan. No? So, kayo po'y sumama dito, makikita nyo yan. Hanggang ikaw na din nag-transform na. No? So attitude, pangalawa, skills. Pangatlo, tamang mindset. Pang-4, belief. Pang-5, yung why, yung clarity ng why. Pang-6, bakit Usana? So ulitin ko, para mag-succeed tayo in the business, mahalaga yung 6 na yan. Klaro ang why mo, bakit mo to ginagawa? Pangalawa, alam mo na maganda ang Usana, doon mo makukuha yung why mo. Pangatlo, attitude, skills, mindset, belief. So yan ay pagtatagni-tagniin natin sa mga training na gagawin natin dito, no? So, kaya sabi ng iba, ba't wala nangyayari? Baka hindi pa buo yung puzzle mo, buuin mo na. So, paano mabubuo ng mabilis ang puzzle? Lahat ng learning i-apply agad. Pag in-apply mo ng mabilis, magkakaroon ka ng experience. Ang experience nagbibigay ng wisdom. Pag nagkaroon ka ng wisdom, magkakaroon ka ng income. No? So, yan. So, anyway, yan, basic skills. Hindi na natin topic to, ituturo to sa mga susunod na module. So yan, so ngayon, dahil ang dulo natin ay tungkol sa paghihit ng PPPS, meron po tayo ditong 2 mga associates, no? Na talaga naman, itong 2 na to ay talagang tinrabaho nila ang PPPS nila. Okay lang ba tayo para naman sila ay ma-welcome natin ng bonggang-bongga sa hapon na ito, no? Kasi ang PPPS po, ang napakagandang entry level ng ating roadmap, no? So tayo, okay lang palakpakan natin sila ng malakas na malakas, no? So tatawagin ko dito ang ating 2 PPPS, isa muna pala, no? PPPS finisher. Okay lang palakpakan natin si Miss Doris Escuero. Ayan. Okay, paupo muna po tayo kasi mag-share po siya. Thank you, Mentor Tina. Good afternoon, everyone. Okay. I'm Doris Esquero from Team Level Up. Yeah. Kinakabahan ako. Kaya ka to. Okay. So, for now, I am working as an executive housekeeper in Maidas Hotel. Okay. So, I have three big realizations bakit ko tinapos yung PPPS. First, of course, meron akong coach na very supportive, nag-guide, nag-assist. Pwede po ba natin palakpakan si Coach Josh? Yan. Diba? Kasi lagi siyang nag-remind, lagi kanyang paalalahanan.
Lagi niyang i-explain sa iyo kung ano yung benefits ng PPPS na kailangan kong tapusin. Alam niyo ba, natapos ko yung PPPS ko on the 56th day. Last day na. Last day na. Sabi niya, ma'am, habulin na natin to. Diba? So, ginawaan ko ng paraan. Yung last day na to, last minute, ginawan ko ng paraan para ma-hit ko yung PPPS. Okay? So, second realization ko, of course, kung makomplete ko yung PPPS, nandun yung realization ko na lifetime income na to eh. Lifetime income na matatamasa ko someday, di ba? Kasi nag-start na ako mag-build ng grupo ko eh. Yung grupo na binibuild ko, of course, dadami to. Di ba? Kung gagawin lang namin ng tama lagi yung business namin. Continuous sharing, di ba? Continuous connecting, di ba po? Inviting. Of course, sasamahan din namin to ng sipag para mag-build lalo yung business namin. Okay? So, pangatlong realization ko, ito yung lagi kong sinasabi. Ayoko magtrabaho forever. Di ba? Ayoko magtrabaho forever na nangangamuhan. Gusto ko, magtatrabaho ako sa sarili ko ng business. Di po ba? Maganda po ba yon? Yes. Kinakabahan, di ba? Pero sige lang. Okay, so someday mag-grow din yung business namin. Kasi di ba nandiyan na yung grupo eh. So kaya kailangan nyo pong tapusin yung PPS nyo, yung mga nanditong mga bago. Ini-encourage ko po kayo tapusin nyo kasi ito yung meron tayong sinasabing, nakalimutan ko yung word kong tama. Ito yung sinasabi nating meron tayong lifetime opportunity of income na i-enjoy natin someday. Di ba? Basta gawin lang po natin ang tama yung business natin sa Usana. Alright? Maraming salamat po. And God bless sa ating lahat. Wow, congratulations, Miss Doris, no? More to come, no? Umpisa pa lang yan. And of course, tayo ulit, no? For our second sharer, our new PPPS finisher, Mr. Justin Terrence Talabong. Woohoo! What's up, Unisa University? Woo! So, pakilala lang po ako. Ako po si Justin Terrence Talabong, ang boy cutie ng Laguna. Yan! Okay po. So ako po ay graduating po ng Mechanical Engineering at Mapua University at missionary po talaga by heart, no? Para sa ating Panginoon. Okay po. So dito po sa Usana po, at least po yung pag-join po natin, kung gusto ko pong i-share sa inyo kung bakit. Bali, siguro po, tulad nyo po, nakikita po natin yung opportunity po. Tama po ba? Yung opportunity na magkaroon po ng financial freedom. Tama po ba? Taas po ng kamay na may gusto ng financial freedom. Tama po. Okay. So, at sa run po natin para sa ating financial freedom, kailangan po natin i-hit yung ating PPS. Tama po ba? Meron po ba kayong mentor na hindi nag-meet ng PPPS? Wala po. Wala po. Okay, so sa aking run po, gusto ko pong i-share sa inyo yung 3 ko pong natutunan. Okay po? So, pinakauna po, ay gusto ko pong ma-recognize natin yung reaction po ng mga na-share natin ng presentation. Kasi po, syempre po, meron po talagang stigma pagdating po sa mga sales agent o pagdating po sa mga network marketing. Syempre po, iniisip po natin isip lang po talaga natin, baka sabihin niya, Justin, di ba, top 1 ka dati sa Mapua? Di ba dati nag-excel ka sa school? Bakit ngayon nagsisales ka? Bakit ngayon nag-network marketing ka? Alam niyo po ba, sa lahat po ng nasharean po natin, ilan po sa tingin niyo sa shineran ko po ang nagtanong sa akin nun? Wala. Wala po. Alam niyo po ba, 3 lang po yung possible na response na na-receive ko po. Una po, sumali po siya as business member. Bumili po ng supplements, nag-support. Ang pinakadulo po, nagpasalamat. So yun po. Kung ganun po pala ka-positive lahat ng marireceive po natin dito sa pag-share sa ating mga network, share lang po tayo ng share. Tama po? Okay. So bali po, dito po, minsan din po tayo na lang po yung nagre-reject sa sarili natin. Kunyari po, ayan si Marcus. Ano yan? May 2 business na yan, hindi na kailangan to.
marami na yung ginagawa. Leader siya sa school. Tapos, ano rin siya, running po for magna cum laude, si Marcus. Pero, tayo ka nga, Marcus. Pero ngayon po, kasama na po natin siya dito sa Yusana. Okay po? Tama po. Inaasahan po ba natin yon na busy-busy na nga po si Marcus? Tapos po, dahil sineran po natin siya, no, wala pong mag-aakala na meron pa po palang time, meron pa po palang passion si Marcus para gawin po itong business na to. No? So, tama po. Share lang po talaga tayo ng share. Okay po. So, ikalawa po, gusto ko pong i-share din po sa inyo na ingatan po natin ang ating downline. Gusto ko pong i-express sa inyo na nung last day ko po ng PPPS, yung deadline ko po, short po ako ng 80 points. So, short po ako ng 80 points. Saan ko po gagalawin yun? Saan ko po huhugutin yung 80 points na yun? So, dito po, gusto ko pong i-share sa inyo na minessage ko na po lahat. Lahat po ng tita, lahat po ng mga sobrang lalapit po sa akin, humingi po ako ng support, humingi ako ng tulong, ganun. Pero may nag-chat po sa akin. May nag-chat po sa akin, ang sabi niya, Justin, nabenta ko na yung stock ko dito. Kailangan ko nang mag-restock. Oh! Tama po. So, dito po, tayo ka ulit, Marcus. Yan! So, dito po, nakikita po natin na, kasi minsan po tayo po may ginogol na nga po tayong PPPS. Meron pa po ba tayong oras para i-train yung downline natin? Kailangan pa ba natin gawin yun? Tayo nga may deadline mismo. So, nakikita po natin na kapag tinrain po natin yung downline natin, kapag iningatan po natin sila, ang success po nila ay success din po natin. No, literal po yan ngayon. Ang success po ni Marcus ay naging success ko rin po. Yan, so ingatan po natin ang ating downline. I-train po natin sila ng maigi. Last po ay ang ating support system. Kasi po, nung run ko rin po sa PPPS, ayoko po una i-share sa mga kamag-anak ko, sa pamilya ko, ayoko po munang sabihin. Kasi gusto ko po, pagka in-introduce ko sa kanila, gusto ko, accomplish na ako. May na-reach na akong mga bagay para sabihin ko, di ba, mami, nagana to. Pero, siyempre po, kung sosolohin po talaga natin, kung sosolohin po natin yung run natin, ang laki ng pressure. Ang bigat din po talaga niya minsan. So, nung time po na kinakailangan ko na po talaga ng support system, lumapit po ako. Lumapit po ako kila mami, lumapit po ako kila tita. Sabi ko, mami, malapit na ng deadline ko. Ang dami ko pa pong points na kailangan. Paano po ba yun? Lalapitan ko na po ba sila, tita? Ang ginawa po namin nila, mami, nilapitan po namin yung mga tita po namin. Tapos, ito po nakakagaan po sa puso kasi tumulong po talaga sila. No? Yung mga tita po namin, at least po kahit support lang, tigi-tigisa po silang item, kumuha po sila. Opo. Tapos po, ito po gusto kong i-share sa inyo kasi may isa po akong tita na hindi po nakakalunok. So, paano pa natin bibenta ng supplements yun? Kumuha po siya ng skincare. No? Support! Support lang po talaga. Makikita po natin na yung suporta po nila para sa atin, andun po. Kailangan lang natin mag-ask. Kailangan lang po natin humingi ng tulong sa kanila. Kung hindi man po sa family, baka sa friends. Kung hindi man po sa friends, well, meron po tayong isang buong Yusana family dito na tutulungan tayo at i-guide kung paano nga ba gagawin. Lapit lang po tayo. Maging honest tayo sa kanila. Okay po? So, kung mag-iiwan po ako sa inyo ng message din po, na ito pong industriya po natin sa sales at saka sa network marketing ay numbers game po to. No? Mas marami kayong sharean, mas malaki po yung likelihood na mag-succeed tayo. Mas maganda po sa industriya natin na 50 wins, 50 losses, kesa 5 wins at 0 losses. Kasi po, kung titignan po natin, may isa po na naka 50 sales, may isa po na naka 5 sales. Tatanungin ba nila kung anong average mo? Tatanungin ba nila kung, yung galing mo, naka 50 sales ka, ilan nag-reject sa'yo? Wala namang ganun eh. Diba? 50 sales ka, ang galing mo. Diba? Hindi mo nasasabihin sa kanila na na-reject ka 100 times. So tama po, share lang po talaga tayo ng share. Yun lang po. So gusto ko lang di mo magsalamat, syempre po sa ating Panginoon, sa aking family po, kay Gwen, yung girlfriend ko po, kay Marcus, at saka po sa aking family, kay Mentor Dorothy po, tsaka sa buong line po ng Game Changers. Maraming salamat po. Kayo po ang dahilan kung bakit po ako nandito. God bless us all.